Mga ka-erts, mainit-init na usapan na naman ang kumakalat ngayon sa social media, at hindi natin ito pwedeng palampasin. Pero bago ang lahat, malinaw na paalala, ang mga detalye na pag-uusapan natin ay base lamang sa mga nakikitang komento, reaksyon, at haka-haka ng ilang netizens. Wala tayong direktang pinangalanan o kinukumpirmang totoo ang lahat ng ito. Kaya naman, gamitin natin ang ating sariling pag-iisip at huwag basta-basta maniwala agad, dahil sa mundo ng online, isang maliit na spark lang pwedeng maging malaking apoy. Ngayon nga, usap-usapan ang tila matinding tensyon umano sa pagitan ni Kuya Val at Nanay Hansel. Ayon sa mga netizens, napansin daw nila na tila galit na galit si Kuya Val sa mga naging pahayag ni Nanay Hansel habang siya ay nagla-live. Hindi raw basta simpleng komento ang ibinato, kundi mga salitang may laman, may patama, at may diin na tila may pinaghuhugutan. May ilan pang nagsasabi na ang mga banat na iyon ay hindi lang basta emosyonal, parang may nag-uudyok o nagsusulsul daw kay Nanay Hansel. At dito na pumapasok ang mas kontrobersyal na usapan, may mga netizens na naghihinala na baka may bigating sponsors, o mga taong nasa likod na umano'y nag-iimpluwensya sa kanyang mga sinasabi. Pero tandaan natin, haka-haka pa lang ito. Wala itong matibay na ebidensya, at hindi natin dapat basta-basta tanggapin bilang katotohanan. Pero hindi doon natatapos ang issue. Dahil ayon pa sa ilang nakakakita sa sitwasyon, tila naapektuhan na rin si Viancy. May mga nagsasabing nahihiya na raw ito sa nangyari, lalo na kung ang mismong nanay niya ang nasasangkot sa ganitong klase ng kontrobersya. At dahil dito, may lumulutang na posibilidad, na baka umalis na rin siya sa Kaylen Gap. Kung totoo man ito, hindi ito simpleng desisyon. Alam naman natin kung gaano kalaki ang naging papel ng Kaylen Gap sa buhay ng maraming tao, kabilang na si Viancy. Kaya kung sakaling dumating sa puntong aalis siya, siguradong may malalim na dahilan at emosyon na kaakibat nito. Pero mga ka-erts, dito tayo dapat maging maingat. Hindi porket may nakikita tayong komento o eksena online ay iyon na ang buong katotohanan. Minsan, ang nakikita natin ay isang parte lang ng mas malaking kwento. At sa likod ng bawat isyu, may mga taong totoong nasasaktan, nahihirapan, at nadadamay. Sa ngayon, ang malinaw, may tensyon, may emosyon, at may mga tanong na naghahanap ng sagot. Pero wala pang kumpirmasyon. Kaya habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga susunod na pangyayari, manatili tayong kalmado, mapanuri, at higit sa lahat, respeto pa rin ang pairalin natin sa bawat panig. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang ito tungkol sa intriga, kundi tungkol sa mga taong may tunay na pinagdadaanan. Abangan ninyo ang susunod na segment, dahil mas lalaliman pa natin ang usapan na to. Mga ka-erts, kung sa unang segment ay inilahad natin ang mainit na usapan, ngayon naman ay mas lalaliman pa natin kung saan ba talaga nanggagaling ang tensyon na ito. Dahil ayon sa mga netizens na tutok sa bawat galaw, hindi raw simpleng misunderstanding ang nangyari, kundi tila may mga salitang binitawan na talagang tumama ng husto. Balikan natin ang punto, habang nagla-live si Kuya Val, doon mismo umano pumasok ang mga komento ni Nanay Hansel. At hindi raw ito basta ordinaryong komento lang na pang-react. May mga nakakita na ang tono raw ay tila mapanira, may halong galit, at may mga parinig na direkta umanong tumatama kay Kuya Val. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit may mga nagsasabi na nasaktan at nagalit talaga ito. Ngayon, ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon ni Kuya Val. Isang taong matagal nang tumutulong, nagbigay ng oras, effort, at malasakit, tapos sa harap ng maraming tao, sa isang live pa mismo, makakatanggap ka ng ganong klaseng salita mula sa isang taong malapit o konektado sa inyong samahan. Hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng matinding emosyon. At dito na nagsimulang mapansin ng netizens ang pagbabago. May mga nagsasabi na tila umiiwas na raw si Kuya Val, parang ayaw na muna makipagkita o makipagharap. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Minsan kasi, mas mahirap harapin ang taong nakasakit sa iyo lalo na kung hindi pa malinaw ang lahat. Pero ang mas lalong nagpainit sa isyu, yung mga haka-haka na baka hindi raw kusa ang lahat ng sinabi ni Nanay Hansel. May mga netizens na nagsasabing parang may nag-uudyok o nag-iimpluwensya sa kanya. May mga pangalan na hindi binabanggit, pero may mga bigating sponsors na sinasangkot sa usapan. Parang may narrative na pinupush, na baka may mas malaking dahilan kung bakit biglang nag-iba ang tono ng kanyang mga salita. Pero ulitin natin mga ka-erts, wala pa ring konkretong patunay dito.
Delikado ang ganitong klaseng akusasyon kung puro hinala lang. Kaya habang pinag-uusapan natin ito, kailangan pa rin nating maging responsable sa pagintindi ng sitwasyon. Ngayon, bumalik tayo kay VNC. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, siya ang isa sa pinakaapektado. Isipin mo, nanay mo ang nasa gitna ng kontrobersya, at ang kabilang panig ay isang grupong tumulong sa'yo. Hindi madali ang posisyon na iyon. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit may mga nagsasabi na tila nananahimik siya, at parang umiiwas sa spotlight. May ilan pang netizens ang nakapansin na tila nawawala na siya sa ilang eksena, o hindi na kasing aktibo tulad ng dati. At dito na nagsimulang pumasok ang tanong, ito na ba ang simula ng paglayo niya sa Kalen Gap? Kung totoo man ito, hindi ito simpleng alis lang. Ito ay posibleng resulta ng matinding emotional pressure, hiya, sakit, at pagkalito kung saan siya lulugar. Dahil sa ganitong sitwasyon, kahit sino mapapaisip kung ano ang tama at kung saan siya dapat manatili. Pero mga ka-Erts, tandaan natin, hanggat walang malinaw na pahayag mula sa mismong mga taong involved, lahat ng ito ay mananatiling obserbasyon at haka-haka. Hindi pa ito ang final na kwento. Sa ngayon, ang malinaw, lumalalim ang issue, mas nagiging komplikado ang sitwasyon, at mas maraming tao ang nadadamay. Kaya sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang posibleng epekto nito sa buong Kalen Gap community at kung ano ang maaaring kahinatnan kung hindi agad ito maaayos. Abangan ninyo, dahil mas iinit pa ang diskusyon. Mga ka-Erts, habang tumatagal, mas lalong umiinit ang sitwasyon, at ngayon, hindi na lang ito tungkol kina Kuya Val at Nanay Hansel. Ramdam na ang epekto nito sa buong Kalen Gap community. Dahil sa social media, mabilis kumalat ang usapan, at bawat netizen may kanya-kanyang opinyon, may kumakampi, may nagagalit, at may nalilito kung sino ba talaga ang dapat paniwalaan. Ngayon, pag-usapan natin ang mas mabigat na bahagi, ang epekto nito sa imahe at samahan ng Kalen Gap. Kilala ang Kalen Gap bilang grupo na tumutulong, nagbibigay pag-asa, at nagiging sandigan ng maraming nangangailangan. Pero sa ganitong klaseng intriga, hindi maiiwasan na magkaroon ng lamat ang tiwala ng ilang taga-subaybay. May mga netizens na nagsasabing nasasaktan sila sa nangyayari. Bakit? Dahil para sa kanila, parang nawawala ang tunay na diwa ng pagtutulungan. Kapag ang isang isyu ay nauuwi sa parinigan, paninira, at personalan, parang napapalitan ang positivity ng negativity. At iyon ang pinaka-iniiwasan ng mga taong sumusubaybay sa Kalen Gap. Ngayon, diretsahin na natin, marami ang nagtatanggol kay Kuya Val. Ayon sa kanila, hindi raw biro ang mga sakripisyong ginawa nito para makatulong sa iba. Ilang taon na itong nagbibigay ng oras, effort, at malasakit ng walang kapalit. Kaya para sa kanila, hindi makatarungan na sa isang iglap, masisira ang reputasyon dahil sa mga salitang ibinato sa kanya sa isang live. May mga nagsasabi pa nga na kung totoo man na may paninira na nangyari, dapat itong itigil agad. Dahil hindi lang pangalan ni Kuya Val ang nakataya, kundi pati ang kredibilidad ng buong grupo. At kung may mga taong nasa likod man na umano'y nag-uudyok, lalong dapat itong malinawan para hindi lumaki pa ang issue. Pero hindi rin natin pwedeng kalimutan ang kabilang panig. Dahil sa bawat kwento, laging may dalawang side. Kaya kahit maraming galit at emosyon ngayon, kailangan pa rin nating maging patas. Hindi natin pwedeng husgahan agad si Nanay Hansel base lang sa ilang clips o komento. Baka may pinanggagalingan din ang kanyang mga salita na hindi pa natin nakikita. Ngayon, bumalik tayo kay VNC, dahil sa segment na ito, mas malinaw na siya ang nasa gitna ng bagyo. Habang patuloy ang batuhan ng opinyon, siya ang posibleng mas lalong nahihirapan. May mga netizens na nagsasabing kung sila ang nasa posisyon ni VNC, baka hindi na nila kayanin ang pressure. At dito pumapasok ang masakit na posibilidad, kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, baka tuluyan na nga siyang lumayo sa Kalen Gap. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil napipilitan siya ng sitwasyon. Dahil minsan, kahit gusto mong manatili, kung nasasaktan na ang pamilya mo at nadadamay ka na rin, mapipilitan kang pumili. Mga ka-Erts, ito na yung punto na hindi na lang simpleng issue, ito ay nagiging emosyonal na laban. Laban ng pride, ng respeto, at ng relasyon. At kung hindi ito maaayos agad, mas marami pang masasaktan at mas lalong lalaki ang problema. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang tanong, may pag-asa pa bang maayos ang lahat? May chance pa bang magkaayos sina Kuya Val at Nanay Hansel?
At ano ang magiging desisyon ni VNC sa huli? Huwag kayong aalis, dahil papasok na tayo sa pinaka-critical na bahagi ng kwento. Mga ka-Erts, narating na natin ang pinaka-critical na bahagi ng usapan. Ang tanong na nasa isip ng lahat, may pag-asa pa bang maayos ang lahat ng ito? Sa totoo lang, sa dami ng emosyon na nasangkot, galit, hiya, sama ng loob, hindi magiging madali ang pag-aayos. Lalo na kung ang naging paraan ng pagpapahayag ay sa harap ng maraming tao. Dahil kapag ang isang isyu ay naging publiko, mas mahirap itong burahin, mas mahirap itong kalimutan. Pero kung susuriin natin, hindi pa huli ang lahat. Bakit? Dahil sa likod ng mga intriga at haka-haka, ang pundasyon ng Kailan Gap ay pagtulong, malasakit, at pagkakaisa. At kung babalikan ng bawat isa ang dahilan kung bakit sila nagsimula, posibleng doon nila mahanap ang paraan para maayos ang gusot. Para kay Kuya Val, malinaw sa maraming netizens na nasaktan siya. At natural lang iyon. Walang taong gustong masabihan o maparinggan lalo na kung alam mong wala kang ginawang masama. Pero minsan, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa galit, kundi sa kakayahang magpatawad at makinig, kahit mahirap. Para naman kay Nanay Hansel, kung sakaling may mga salitang nabitawan na nakasakit, hindi pa huli para magpaliwanag. Dahil ang isang malinaw at mahinahong pag-uusap ay kayang gawin ang hindi kayang ayusin ng social media. Mas mabuti pa rin ang harap-harapang pag-uusap kaysa sa parinigan online na lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. At para kay VNC, siya ang tunay na nasa gitna ng lahat. Siya ang posibleng pinaka-nahihirapan sa desisyong kailangan niyang gawin. Mananatili ba siya, o pipiliin niyang lumayo para sa kapayapaan ng kanyang sarili at pamilya? Pero mga ka-Erts, tandaan natin, hindi natin hawak ang desisyon niya. At anuman ang piliin niya, dapat nating respetuhin iyon. Dahil sa likod ng lahat ng ito, tao rin siya na may damdamin, may pinagdadaanan, at may sariling laban. Ngayon, kung totoo man na may mga bigating sponsors na sinasangkot sa isyu, ito ang bahagi na dapat lalong ingatan. Dahil ang ganitong akusasyon ay hindi biro. Kung walang malinaw na ebidensya, mas makakabuti na huwag natin itong palakihin. Dahil sa dulo, ang katotohanan pa rin ang lalabas, kahit hindi natin pilitin. Ang pinaka-importante sa lahat, huwag nating hayaang sirain ng intriga ang isang samahang nakapagbigay na ng inspirasyon sa maraming tao. Dahil kung magkakawatak-watek dahil sa hindi pagkakaintindihan, mas maraming mawawala kaysa sa mapapala. Kaya ang tanong ngayon hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat, pipiliin ba nating maging bahagi ng gulo, o magiging bahagi tayo ng solusyon? Mga ka-Erts, sa panahon ngayon, madaling mag-comment, madaling manghusga, pero mahirap mag-intindi. Kaya sana, sa bawat salita na ilalabas natin, piliin nating magbigay ng respeto, hindi apoy. Hanggang dito muna tayo sa video na ito. Kung may natutunan kayo o gusto ninyong ibahagi ang inyong opinyon, huwag kalimutang mag-comment, pero panatilihin nating maayos at may respeto ang diskusyon. Ito si ka-Erts, nagpapaalala, hindi lahat ng nakikita online ay buong katotohanan. Maging mapanuri, maging makatao, at higit sa lahat, manatiling totoo. Maraming salamat, at magkita-kita tayo sa susunod na reaction video.